So naghahanap ka ba ng work dito sa Taiwan at pinanghihinaan ka na ng loob kasi halos wala kang makitang trabaho? Huwag kayo mawala ng pag-asa. Ito yung pagkakataon nyo para mag-apply dito sa Taiwan. Paano? Panoorin nyo to. So, depende kung paano kayo nag-apply papunta dito. Pwedeng masabi nyo madali or mahirap siya mag-apply. Actually, mahirap naman talaga eh. Kasi hindi naman basta ganun-ganun lang yung pag-a-apply dito. Pero, as long as kompleto yung requirements mo, meron kang passport, pinaka-importante yun. Complete documents. So, check nyo na lang kung ano yung complete documents para i-priority kayo kapag nag-a-apply kayo. Siyempre, mag-apply ka ng mag-apply. Pakita mo na deserve mo na hindi mo susukuan na magtrabaho dito sa Taiwan. Paano nga ba maghanap ng trabaho dito sa Taiwan? Hindi na ako magbabanggit ng mga agency and company na hiring ngayon dito kasi depende kung kailan nyo napanood tong video na to. Kaya much better na kayo na lang mismo mag-check sa Taiwan News. Meron kasing isang Facebook group dito sa Taiwan na sobrang active nila mag-post, as in updated sila daily kung sino yung hiring na company. Tapos kung paano mag-apply. So makikita nyo dun. Kaya much better na kayo na lang mismo mag-visit. I-follow nyo siya sa Facebook page niya na Pinoy Taiwan News. Marami pang tricks paano mag-apply dito. Kung tatanungin nyo naman yung way ko kung paano ako nakapag-apply papunta dito, ang ginawa ko is gumawa ako ng account sa Work Abroad. Tapos dun ko nakita yung company na hiring dun sa post ng agency. So nagpasa ako sa kanila ng actually pandemic that time eh. So kailangan namin pumunta doon physically. Sobrang hirap that time. Kaya kung may mga nagsasabi naman na madali lang, well, sa inyo yun. Para sa amin na mga pandemic na nag-apply, sobrang hirap, promise. Nakansilan kami. Yung iba sa amin 3 beses nag-medical. Yung iba naman 2. Pero na-refund naman yung payment dun sa medical. Tingnan nyo, 3 beses sila nag-medical pero hindi nila sinukuan. Kaya yun, nandito kami ngayon sa Taiwan kasi hindi kami sumuko. Ganon lang din yun. Hanap lang kayo ng hanap ng work, wag nang sukuan hanggang sa makapunta kayo dito sa Taiwan. Promise, sobrang worth it kapag napunta kayo dito. Kaya kung may tiyaga naman kayo at wala sa vocabulary nyo yung sumuko, wag nyo susukuan yung Taiwan. Kasi sobrang laki ng advantage kapag nandito ka sa Taiwan. Bukod kasi sa malaki yung sinasahod dito, hindi naman lahat siguro, pero syempre malaki yung sinasahod. Malapit lang to sa Pilipinas, kaya anytime na naisipan mo magbakasyon, na homesick ka sa loob ng 1 taon, pwede ka magbakasyon sa Pilipinas na magpaalam ka na bakasyon ng ilang araw para lang mawala yung homesick. Kaya sayang di ko nakita tong Taiwan nung nag-Saudi ako. Kasi 3 years din ako nag-Saudi nang hindi ko alam na pwede rin pala mag-apply dito sa Taiwan. Nakafocus kami noon na bahala na. Pasa ng resume, tapos pa-interview. Bahala na. First come, first serve. Kung sino yung unang tumawag, doon kami unang magpapa-interview. So yun yung kalakaran namin dati. Nauna yung isang company doon sa Saudi. Kaya doon ako napasok. Kung alam ko lang to, di sana matagal na ako nandito. Anyway, magdadalawang taon pa lang ako dito sa Taiwan. At galang-gala na. Nandito ako ngayon sa may bike lane. Wala lang, para magpahangin lang. Kunyari may dalang bag. Pero nagbablog lang naman. May stick sa likod ko. Huwag nyo pansinin, samurai yan. Lagayan ng GoPro. Nilalagay ko dyan yung GoPro kapag nagbablog ako. Sa mga nagtatanong kung anong gamit kong camera, ngayon gamit ko is phone. Pero kapag sa ibang vlog ko, usually kapag wide shot, ito yung gamit ko. Wala na siyang battery. Ayan. Butas na rin yung power button niya. Nagma-malfunction na siya. Tapos, ito, grabe na yung gasgas niya. Paano gumagana? Kinakabit ko sa may power bank. So ngayon, nakakabit yung cellphone ko sa power bank. Dito ko din siya kinakabit. So gumagana pa siya kapag kahit walang battery at naka power bank lang. So yun lang. Hope na nakatulong tong video na to or nakasama.
Depende kung paano nyo i-absorb. And kung may nakalimutan ako, check nyo na lang sa description below. Baka may maalala ko mamaya din, itatype ko na lang. Lilist ko na rin yung some of the agency na hiring as of this time. And ilalagay ko dun yung date kung kailan. So, yun. Make sure na mag-check lagi sa online, sa Facebook and sa mga website, workabroad.com.ph para sa mga job hiring. Para hindi kayo mapag-iwanan. And so that's all for today's video. Hope you like and enjoy. Kung nagustuhan nyo tong video na to, please like and subscribe my YouTube channel and follow my page sa Gerard Barbudo Vlogs para sa mga susunod pa nating video. That's all for today's video and I'll see you guys on my next video. Peace.